mga ganitong chismis and tara game. Pag-usapan na agad natin yung mga dapat pag-usapan kasi nung last live ko, okay, it's all about SEC, banning, etc. Diba? So before that, also we talked about this chart that we have here. No? So I kept on updating it, diba? Sinabi ko naman sa inyo mag-update tayo. So pero ito yung proof natin na we really did something really good when it comes to the prediction 4 days ago. Okay, so big shoutout sa inyo guys. Mag-like and share, subscribe kayo ha. And para sa mga bago, ako nga pala si Jose Bear na I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses since nung 2021 pa lang ng June. And sinishare ko na sa inyo yung mga ideas ko, thoughts ko. And of course, netong 2022, sinare ko na publicly yung mga trades ko. And nakita doon na from 100 to 1,000 to 1,000 to 10,000 and 10,000 we were able to raise at least $32,000. No. So, ngayon guys, why am I showing you this one? Because the market was about to bottom during the 3rd, no? So, that was here, no? So, nagre-recover na siya. And sabi na isa sa mga followers natin, which is, sabi niya, is fake pump ba to, Ninong, o sadyang paakyat na? So definitely yes, it is paakyat na for BTC, but the question is majority of our investments or yung mga capital natin is nandun sa Bitcoin. Ay, wala sa Bitcoin rather. No, nandun siya sa tinatawag na, wait lang guys ha, wala pala akong boses, wait lang. Okay. Yan. Para marinig nyo. Okay. Yan. Okay. So, yun nga. Tulad yung sinabi ko, guys. Asan na ako? Wala tuloy ako. So, yun nga. Tulad yung sinabi ko. Yung prediction natin, okay, is this one. So sabi niya, maybe this one, sabi ni Elmer. So kasi here's my general idea, no? So sinabi ko, tinatry natin na magdadampa tayo. So kailangan natin mag-retrace at least sa 236 or yung 17 kyaw. Okay, so question is, did we try to go back at least there? Or ayan, no, I will not be surprised if we go to 120k this coming week until the 11th. So wala pa yung 11th pero nangyayari na. So, let's see. Ngayon, nandito tayo. So, konting itcha na lang to. Pero the question is, totoo ba yung volume? So, totoo siya eh. Nangyayari talaga siya. At nakikita natin dito, nagpo-produce siya ng signal na it is already really bottoming for Bitcoin. So, the question is it really also bottom for the alts, no? So, major alts tayo. So, sabihin natin, wala na, no? So, wala na, hindi ganun, no? Pag sinabi kasi nating recovery is na nakaangat na tayo at least dun sa tinatawag na average. So, wala pa tayo dun. So, meron tayo, pwede nyo sabihin, di ba? Kung dito lang kayo nakatingin sa range na to, yes, definitely, this is the double bottom already. Tapos, nagtatry na lang tayo mag-retrace, which is napasobra. So, dun ako medyo nagdududa para dito sa tinatawag na retrace na to. So, kung magre-retrace talaga to sa ibabaw lang to ng moving average. So, kaya hindi ko siya mapagkatiwalaan. Pwede na to masupalpal ng 180 or sabihin natin, if i-fish out lang natin yung mga levels natin dito, which is ito. Isa pang importanteng level is 187, 186. Pwede tayong bumagsak papunta or pabalik dito. Tsaka tayo maglalaro ng sideways hanggang October. Pwede mangyari yon. Okay. So guys, kung di pa kayo naka-like, share, subscribe dito sa video natin, please mag-like and share, subscribe na kayo. Okay. So, ang pinaka-first topic talaga natin for today is about yun dun sa Fed natin, no? So, marami kasi nakaabang sa Fed and sinabi ko naman sa inyo, no, sa 11th. Okay, and nagkataon na on the 12 is meron tayong core inflation. So, nagkataon, no? Hindi ko naman alam. Hindi kasi ako marunong masyadong tumingin sa macro. Pero, masarap tumingin sa macro pag hinug yung mata mo.
Okay? Ay, hilaw yung mata mo. Ibig sabihin, wala kang masyadong alam, hindi mo masasabi na talagang bihasang-bihasa ka or professional. Okay? Pero, meron kang tinatawag na discernment. So, para sa akin, I really think that the market it is trying to give you a chance to get out. Katulad ng sinabi ko dito sa ating chat dito. So, generally, sinabi ko, I would not be surprised if we go. This is the second, okay? So, sinabi ko dito na if we go to 120k this coming week until the 11th, after this dump to 110k, isa lang ang hindi nangyari is 110k because of the exaggeration na nakikita ko, kala ko magsusustain yung ating volume. Pero sabi nga ng volume, hindi na masyado. Okay, so kaya hindi siya natupad. Okay, gustuhin ko man, sabihin natin gustuhin ko man, ang ginawa ko is ganyan dapat siya. Okay, so I was really expecting weekend na masusundot niya. So, this is a very positive thing. The question is, sir, also, paano po kung masabi niya na mali din kayo dito sa top natin? Hindi man ako takot magsabi na mali ako. Ang sinasabi ko lang is, yung possibility natin na tama tayo dito is malaki yung chances. Pero the question is, how do we go get in or take advantage of the market kung totoong magpapump na talaga. Tulad ng sinabi ko, hindi ko papalitan yung sinabi ko. If we go above 122 to 123 hanggang 124, okay, dun lang tayo magsasabi na papasok tayo sa 130 to 132 levels natin for Bitcoin. Okay, and that's gonna be an altcoin season for this level. So, ito yung sinasabi ko na mini altcoin season, hindi ito yung super altcoin season. Okay. Kasi ang hirap na i-predict ng market natin. One is bukod talaga dyan is biyak or sirang-sira na po yung tinatawag na 4-year cycle natin. And since last year, sinasabi ko na to sa inyo ng January na hindi na masusunod yung ating 4-year cycle. Okay, na marami nagsasabi na, oh, it should be 70 days lang talaga. Or it should be this and that, etc. Na yung ating seasonality is dapat nakatuon doon sa 4-year cycle. Pero ang sinasabi ko na lang dito is we have this seasonality extension na tinatawag. Meron na tayo yung tinatawag na okay, per quarter meron talagang mangyayaring mini altcoin season, pero it's not gonna be really a prolonged ones. Okay, pero hindi din malabo na walang mangyaring supermoon market. Okay, bakit? Kasi marami pang debunked, okay, or mga wala pang access sa mga bangko. So that is going to be the best opportunity for Bitcoin to perform at that time, at those times. Okay, so ano ibig sabihin ko for this one? So it means it's gonna be a large growth for Bitcoin in a wider or kumbaga sa pinakamaliit na perspective, sabihin natin Bitcoin lang. Bitcoin can provide what do you call this? Banking for everyone. So big shoutouts, pero meron tayong 33 viewers, wala tayong masyadong likers. Hit nyo lang yung like button natin dyan. Malaking tulong na yan, guys. Okay, big shoutouts kay Caleb Set, isa sa mga pinaka matatagal ng Enlightened members, mga consistent. Yan, big shoutout sa inyo. Okay, so yan, big shoutouts kay Jokat, nagbabalik. Okay, so tulad nga sinabi ko, guys, itong macro natin is very important. Okay, the market focus on the Fed's upcoming decision. Okay, with rate cut expectation. So yan kasi inaabangan nila eh. So they are really trying to build this community na thinking that there will be a Fed rate cuts. The more that we really expect it this year, dun lang hindi talaga mangyayari. Tapos pa nag-pivot na yung retail na mag-isip na wala na talagang Fed rate cut. It's just gonna be stagflation or stagnation or whatever na gusto nilang tawagin. Tsaka doon magkaka-Fed rate cut. Okay. So si Trump's selection for Fed role, okay? Kasi parang nag-expect na tayo na di ba nga, ito nga, inaabangan na lang din to ng lahat. Okay, na yung maging selection niya or sabihin natin yung mapili natin will be able to could support easier policy. Okay, yung mapipili. Okay, yung kumbaga yung luluhod sa gustong gawin ni Trump, kumbaga,
or susunod at least. Okay? And with that, parang ang tinitingnan ng retail kung gano'n na mangyari is baka lang, okay, gumanda yung liquidity ng crypto assets natin. Kasi sobrang sabog eh. Okay. And the reason why, okay, ito yung masasabi ko. And the reason why we're not really having that prolonged altcoin market season is because there's a lot of assets already and there's a lot of markets, no? Na talagang trending. Dati, 2017, we only have IDO, ICO, tapos sobrang maliit na fraction lang sa iba't ibang niches or narratives. Pero ngayon, meron na tayo tinatawag na shit token, di ba? Shit of the all shit tokens. Tapos, merong 5-minute launching, boom, tapos rug pull. Meron pa tayong mga tinatawag na the culture meme, di ba? Tapos biglang doon palang papasok yung mga RWA, mga interoperability, ICO, IDO, airdrops, NFTs, NFT coins. Diba? So, why am I saying this? Okay. Gusto ko kasi ma-enlighten kayo guys na wag nyo nang intahin masyado. The thing is that what you really need to do is to really act now. Okay? You really have to act right now. Okay? And you have to be really specific doon sa mga gusto nyong gawin talaga sa cryptocurrency. Okay, kung anong market ba talaga gusto nyong pasukin, ano ba talaga gusto nyong gawin sa market na to, that is the most important part of this market. Pasensya na guys, may emergency dito. Okay, so may wildfire kasi siya. So, pasensya na. Okay, nagulat din ako. Anyways, so yun nga, tulad na sinabi ko guys, okay? The overview natin for the Fed rate cut expectation, mahaba tong chismis na to, pero hinimay ko siya. Dun pa siya sa September lalabas eh. Okay, yun talagang masasabi natin na September 17, 18. I'm not sure, parang, oo nga. September, hindi pa siya kita. Parang ganun yung nabasa ko. So, sa September. So, parang sa September, mid-September pa siya lalabas. Pero hindi ko yung sasabihin na it's gonna be the best buying opportunity. But rather, it is going to be the most cautious month that we need to watch out for. Kasi baka madali na naman tayo sa wake me up when September ends. Tapos pag October, boom. 'Di ba? Tapos pagkatapos ng October, wala naman tayong makuha talaga. 'Di ba? Tapos dun, kung kailan tayo nawala ng pag-asa sa October, biglang umangat yung market. So, from 10%, kala nila yun na yun, etc. Ang hina ng volume, wala man lang tayong liquidity, biglang bumuhos yung liquidity because of the AI agents, no? So, ganun yung nangyari. So, Sir Osa, meron ba token burning mechanism ba si XRP per transaction? No, there's none. Kung meron, saan sila kumukuha ng iba-burn na token? Wala. Actually, manual transfer. Alam ko, pwede silang gumawa ng parang tinatawag na katulad sa ETH na tinatawag na burner wallets. So hindi na uso yon, to the point na hindi rin yun super bago. Lumang-luma na yon. Concept na yun nung back in 2018, 2019. Kaso hindi nga uso yung crypto nun. Biglang bumalik na lang yan noong 2021. Hindi masyado siya na-push. Noong 2023, actually, dun pa lang talaga inihihilot yung mga ganyang kasi medyo magulo yung kung paano ba talaga mag-work and dapat automated siya. So parang ganun. Pero hindi malawak yung knowledge ko about burner wallets. Okay, yung mga tinatawag na na pag transfer mo doon, sunog na yun. So parang ganun, considered as sunog. So NFTs, usually yung may ganitong dati, pati yung mga scam tokens, scam wallets during that time. Pero yeah, let's go back with our topic here, which is very important as well, which is yung ating Bitcoin history natin. So let me explain to you guys what is going on here. So oftenly, the average that we have, the average is we always have a negative month for September. So hindi na ako nakatingin sa August. So nakatingin na ako bukas, and I wanna assume that the market is going to bleed really bad. It's because why? It's because we always have this negative market for September. Okay, so
So definitely we might be able to see a lot of crashes or slow crash sa August, tapos biglang magkakaroon ng small recovery, tapos doon pa lang talaga babagsak yung market. So ito yung tinatawag na kala natin ito na yon, so that we can produce a double bottom, biglang bumagsak. Okay, pwede siya mangyari. So si Arthur Hayes, yun din sinasabi, gusto niya bumalik sa below 100, which is ito nga. Ang dami nagta-target na itong part na to. So ako siguro this is the safest one. Gusto ko sa 618 lang kasi nandito rin naman yung confluence natin. Marami natingin dito sa level na to kaysa dito sa level na to. But definitely this is a very very dangerous level na pwedeng masira yung tinatawag na market structure if pasukin natin tong level na to. Tapos biglang dumulas. Sabihin natin may siraulong country na mag-spot sell na naman. Okay, but I'm not gonna go ahead and parang hihilutin yun sa inyo kasi hindi na yun mangyayari ulit kasi nangyari na siya. So parang COVID-19 hindi na pwedeng mangyari yun. So mini bear market season lang naman yun. Hindi ko naman masasabi na prolonged winter crypto yun. So ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay, so si Bitcoin's calendar natin, balik tayo doon. Actually, hindi to. And so yung Bitcoin's calendar natin shows that there is a clear rhythm, no, na tinatawag. I'm not gonna say that it is a history repeats itself, but rather it is a we are resonating from the previous years of Bitcoin cycle. So since sira na nga yung 4-year cycle, ito lang yung mahirap. So katulad na ito, isipin nyo ha, goods yung market natin dito, and the last time we had that is in July ng 2021. Okay, so ganun din nung we're trying to recover. So 2017, yes, definitely this is a pump market. Pero bumagsak tayo ng 2018 eh. Okay, this is just a recovery market. So I know that because nandito ako eh, naalala ko to. So the only thing na hindi ko talaga nagustuhan sa ano na to, is sabog talaga siya. Wala tayong nakikitang pattern. Okay, katulad na ito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na, 5 in greens. Hindi pa naman close yung August, pero syempre, okay, I want this to be red. Okay, so that we can have this reshuffle na tinatawag. So 2 reds, that will confirm me that it is going to be a bull market for October, November, December, hanggang March. Okay, ganun ko siya titignan. Okay, why? It's because of this one too. Sabihin natin, back in 2023, when everyone was not believing me that we are already bottoming at 2,000, at 18,000, okay, 18,000 to 20,000, 21,000, nag-dump, etc. Pero we're still holding on above 20, no? So, no one believed me, okay? So, pero dito na pinanganak yung mga AI. Okay, hindi pa AI agents noon. Okay, it's just like AI. That's it. Boom. Okay. So, ngayon, sinabi ko sa inyo, wake me up when September ends. Maliban doon is birthday ko. So, alam ko na kung bakit. Is because of this seasonality na palaging nasusunod, which is, tingin nyo average. 21% average is natutupad talaga na magkaroon ng bull market at these levels. Okay. So, ganun din noong 2017. Okay. Malaki yung naging pump natin dito. At ganun din noong 2020. Dito na yung pinaka breaking point ko na kung gagastos ba ako at manlilibre ba ako sa mga kapamilya ko. At sabihin ko sa kanila, hindi, okay lang, etc. Naalala ko pa to, pumunta pa ako Las Piñas nito para lang magpainom sa mga pinsan ko na yun lang ang gustong gawin sa buhay, mag-inom. So ako din naman, jive ako kasi wala naman ako kasama sa buhay. Kala ko hindi maganda maging mag-isa sa buhay. Okay, kala ko malungkot yun. So, doon ko nalaman na masaya pala. Kung nalaman ko ng time na yun, baka mas marami tayong hawak ngayon. Okay. So, nangyari, nag-inom tayo. Okay, we had like a extra $400 to $500 during that time, no? Kasi kaka-resign ko lang noon. Na-lay off ako kasi because of, hindi ako na-lay off. Actually, natanggal ako. Natanggal ako sa March. Tinanggal ako kasi, basta hindi maganda yung ginawa ko sa work. Anyways, so yeah, ayun yung nangyari. So nag-dump yung market, etc. Kala niya lang pump yan, dump yan. So ito lahat to, dump to. Okay, recovering lang. Ito dito tayo nag-recover. Ito pa lang, recovering. Okay, tapos retrace. Itong dalawa. Retrace. Tapos biglang boom.
fully recovered. Kumbaga, ganun yung nangyari dito. Okay, so dito na pumasok yung talagang totoong bull market. So pumasok tayo October, November, December, January, February, March. Boom! Hanggang sa nag-retrace tayo ng konti sa April. Walang naniwala. Okay, isa ako doon. Hindi ako naniwala kasi because China banning. Sabi ko, ano pa bang bago? Many countries has been trying to ban cryptocurrency and we should not be. Biglang pumasok tong si Elon Musk. So, doon niya sinupalpal yung market ng May at sinabi niya, hindi na po siya tatanggap ng Bitcoin using through Tesla or buying Tesla will not be accepted. We will not be accepting Bitcoin because it is not eco-friendly and it's not parang blah 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 blah. Basta ganun. So, doon ako nagalit. Okay, and everyone's like hating Elon. Everyone's trying to hate Elon. And ako, tinatry ko i-assess yung market. Bakit ganun? Bakit nagre-react sila? So, ganun din yung nakikita ko dito. We've been trying to keep on waiting. And we've been just looking at major institutions. We're looking at major influencers. And we're just waiting for the macro data. No? Bago tayo talaga kumilos. And why not we move right now? So, this is your best time. Okay? This is your 2 best times. Or actually, I'll give it 3. Okay, this is your 3 months of best time to move right away. Okay, so this is your planning, August. And this is your entry, okay, DCA in. And this is going to be your confirmation that it is already pumping or it's gonna be dumping. Then you pull out your assets. If it's going to dump. Okay, that like it is breaking those super important milestones of Bitcoin. So let's say 110. That is an important milestone. 100K, that is a very important milestone. 90K is your last support. Okay? Because why? No one even thought na papasok tayo ng 90K. Everyone is just thinking 80K. Hindi, tapos na yan, etc. Hindi, babalik na tayo 30K. Kung naaalala nyo, nangyari yun. Diba? Marami nagsasabi, hindi yan papasok dyan kasi pag pumasok sa 90K, papasok yan sa 100K kasi magiging bullish yung mga tao. Actually, yun yung nangyari. Then, bullish tayo. But, the market is too smart. You will see that the market is already, di ba? Well, nakikita niyo yung, slow growth. Di ba? Walang may gusto ng ganitong growth. No? So, kung mapapansin nyo, biglang parang namatay yung, natin, yung percentages natin, no? Wala tayong malaking percentage unless there is a great dump that happened to the market. So, ito yung tinatawag na de-tariff, no? So, yan. Yan. Tapos, biglang recovery. Tapos, slow na naman. Okay? Pero, kung tutusin at susumayin natin, guys, kung nandiyan pa kayo sa comment, mag-comment kayo ng number 3 at awesome. Okay? Para makita ko kung totoong nanonood kayo. Okay? Big shoutout sa 51 viewers. Kulang pa tayo sa likes. Sana maraming likers tayo. Okay. So, tulad nga yung sinabi ko, okay, makikita nyo yung slow pump natin. And kung makikita nyo, ang laki na nung pinagdaanan natin. Pero, bakit ganun? Diba? Bakit ganun? It's because, buisit naman talaga mga emergency ito. Okay, pasensya na. Emergency. May nasusunog na gubat. Okay. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Okay. The market is turning smart. Okay? So, you to think that this is a 4-year cycle is gonna leave you a lot of wealth. Okay? Hindi kayo makasabay sa pagyaman. Kung sakaling yumaman talaga itong market na to, sabihin natin, okay, tama ako, etc. Diba? Mali ka na magdadump to. Sabihin natin, ano yung mas masakit? Diba? Hindi ka yumaman o ano yung mas masakit? Yung humirap ka pero may chance ka pa gumawa ulit at mahanap yung next market na gusto mong pasukin. Hindi man sa crypto. Okay? Since dito sa crypto, gumastos ka na ng lahat tapos hindi mo pa isigago. Okay. Always remember, fear is the gatekeeper to success. Okay? God wants you to be successful. Okay? Nasa Bible verse. Okay? He wants you to be abundant. He wants you to be prosperous because for He is also. Okay? He wants you to have great dominion. Genesis, di ba? Why? Because He made you like Him. He encoded Himself to you.
Now, bakit magdadamot sa yung Diyos? Ayun yung sinasabi ko. So, bakit ka magdadamot sa sarili mo? Diba? You have the chance already. Okay, the question is, will you be able to move? Okay, will you take action? Okay? Or maybe the reason why hindi ka makapag-take action is because everything is not clear. Okay? So, I'm gonna try my best again. Okay? I'm not my best. God's best. Okay? To really help you out. Okay? So, may ilalabas ako na product para sa inyo. Okay? Lalo na para sa mga bago. Okay? Na makakatulong talaga. Okay? Subukan natin na maging consistent. Okay? And ilalagay natin siya sa dun sa natin, sa mga products natin na enlighten and awaken. So hindi ko muna sasabihin kung ano 'yon. Okay, pero makakatulong to because this is very updated. And ito yung sinabi ko sa inyo, kung maalala nyo, na from 2021 i-record ko lahat ng ginagawa ko. Okay, since nasa blockchain naman to, makikita nyo na lahat ng transaction, na lahat ng growth natin from 2022 to 2023, 24, 25, makikita nyo na paano nangyari may 100, tapos naging 1,000, tapos yung 1,000 naging 2,000, naging 3,000 to 1,000 to 10,000, tapos 30,000. Hindi siya nag-TP, boom, nawala yung pera niya. Something like that. Okay, so ngayon dito na sabihin sa inyo. Okay, so the next topic for today. Okay, nako, lagi naman ganito dito sa US. Okay, yeah. So, is yung dun sa wait lang, ano nga ba yun? Yung market fundamentals natin, no? So, wag nyo naasahan yung rate cuts. Okay? Focusan nyo yung natin, ha? Focusan nyo yung magiging market reaction nyo. Pag nakikita nyo na talagang parang sobrang bagal ng market. Okay, alam ko naman sa price action, no? Sabi natin, bumabagal na. Okay, tapos nasa alanganing lugar. Sabi natin, oy, lower high. Diba? Higher high, lower high. Bakit ganun? Ano yun? Bakit ganun? Why is that happening? Okay? So, dun ka dapat nagkakaroon ng isipin na, ano na yung next move natin for this one? Okay, bakit siya nangyayaring gano'n? Okay? So, ito, share ko sa inyo yung mga chismis na nabasa ko na hindi ko share sa kahit saan, okay? So, yung market natin, ako nabasa nyo, yung kay Kevin O'Leary, okay? Hindi pa kasi confirm yun. Ang hirap ibigay na chismis to eh. Okay. So, basta parang ganito. Yung online communities na lang natin, yun na lang sabihin natin. Yung online communities natin, they share stories of large investors buying Bitcoin. Okay, ahead of September. Siguro yun yung magpipivot sa atin na maging mali ako na hindi na tayo babagsak na 107, sir. Also mali ka. Because hindi mo pinagkatiwalaan yung tenacity or yung resiliency ng mga tao sa nangyayari sa Bitcoin. Parang gusto na talaga nila i-beat yung system. For the first time in history of Bitcoin, sabihin natin, nagkaisa yung mga retail. Tapos, nag-quit sila sa fiat. Pumasok sila sa sistema ng habang hindi pa talaga established yung Bitcoin. Sabihin natin, hindi pa nila i-establish yung Bitcoin. Ako, nagigets nyo. So, parang ganito. Okay, so sabihin natin may deadline. Sabihin natin yung mga Illuminati or yung mga secret societies, yung mga taong nagpapatakbo ng bagay-bagay sa buong mundo at yung mga taong nagsasabi na sila masusunod, ito ang dapat gawin natin and this is the new narrative. Okay? Sabihin natin kung gano'n
Okay. Yung mga taong yun, okay, they have to really move fast, okay? Because when the rats are already fed up, sabihin natin, katulad ng mga Egyptians. Di ba yung Egyptians, they are paying 20% tax when yung mga ini-enslave nilang mga Jew sa back in nung slavery sa panahon ni Moses. Sabihin na lang natin. Nagbabayad sila 20%. Ikaw na today nagbabayad ng, sabihin natin, magkano sa Pilipinas? 11% VAT or 12? No, 12. So, swerte, hindi pa kayo Egyptian. So, dito, okay, dito, more than 20%. Okay, kasi bakit? Iba't iba. Okay, nagbabayad ka na nga ng tax sa gulay, nagbabayad ka na nga ng tax sa kotse mo, nagbabayad ka na nga ng tax sa itlog, nagbabayad ka na nga ng tax sa kuryente, nagbabayad ka pa ng tax sa Fed, nagbabayad ka na nga ng tax sa state, nagbabayad ka pa ng tax sa student loan, loan na yun nagbabayad ka pa ng tax sa iba't ibang bagay na hindi mo naman na dapat pinagbabayaran, katulad ng sabihin natin tips, sabihin natin yung salary mo, bayad agad, okay? So, ano pa? Okay. Bukod pa doon sa, by the end of the year, you have to really declare all the taxes that you have paid. Pag kulang pa, bayad ka pa. Okay? So, bihira yun, mabigyan ka ng tax incentives, or sabihin natin mabigyan ka ng talagang para sa'yo. Okay? Why am I saying this? It's because it's more than 20%. And why am I saying that? Okay, and why am I trying to make you clear of that? Is the people will get so fed up with the system right now that was built centuries ago. Diba? Na yung mga central banks, everything. I've been talking about that for quite some time. Panoorin niyo yan sa ating videos. Okay? Ito yan. So, kung panoorin niyo siya. Ito. Yan. Ayan. Simula dito. Dito. Ayan, panoorin nyo yung mga to. Okay, mula dito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually, ito. Hanggang to. Ito. Okay din to eh. Lahat to, mapanood nyo. Ito, may mga tariff. Tagal ko na pinag-usapan yan. 2 years. Pinaridik ko. Okay, sa Japan, pinaridik ko din. 2 years. Yung nangyari dun sa sa Japan crash, etc. Hindi bago yun. Ako nagtatalk na ako about that. Okay. Tapos ano pa? Ito yung sa sa Maharlika Investment Fund. Oh, okay pa yung itsura ni doon, no? Anak ni Marcos. No, hindi pa siya yung parang ayaw magsalita dito. Papaaway tayo. Basta letter B. Kayo na lang magsalita dyan sa comments. Okay, hindi pa siya mukhang B. Okay, basta yan. Okay, so ito pa. Tutorial naman to sa NFTs. Okay, kasi I believe that it's gonna come back. Nevertheless, what happened? Okay, ito, easy money scandal ng mga bangko. Ito yung CBDC. Kung to, maganda din to. Panoorin nyo to. Yan yung mag-explain ng lahat ng gusto ko sabihin sa inyo. Okay, bulag. Parang hindi naman. Parang hindi bulag. Pero letter G, tama din naman. Big shoutouts kay Eggsy. Okay, letter B tapos G yung huli. Tama naman. Tama lang din, dalawa yung syllables. Pero anyways, tuloy sinabi ko guys, okay. Baka i-anticipate nila yung market na okay, i-push natin to. Or sabihin natin, sige, dump natin 113, biglang nag-hold. Okay. Sabihin natin dito, biglang August pa lang nag-dump dito, biglang kala natin magre-retrace lang, biglang tumuloy siya. Okay. Okay, matakot. Okay. Basta pumasok ng 120. Okay. Tapos ang ganda ng body close sa ibabaw ng 124. Katulad ng sinabi ko dito, sa 108, pag pumasok siya ng 108, okay, tapos dire-diretso siya. Okay, katulad na ito, di ba? Dito tayo pumasok. Tapos dito ko kayo pinapasok. Dito, medyo maaga. Biglang nag-dump ng konti. Okay. Tapos ito yung last chance, sabi ka, di ba? Pag pumasok na 108 at tumuloy-tuloy siya hanggang ito na yun.
Tapos ito pa, yung dito naman, diba? Pag pumasok siya ng 112, hindi na siya bumalik ng 108, demiretso na siya. Okay? Dediretso na yan. Okay, ganun din naman dito eh. Ulitin lang natin yan. Kung totoong hindi na siya magdadump ng 113, dapat yung sunod niyang pump is a strong 2 candles on a daily time frame. So, 2 days na malakas. Tapos yung third, kinonfirm niya yung level na basagin yung level ng 120k. 3 araw lang kailangan nyo ipakita para masabi niya na talagang may bull market. Okay. So, na mangyayari. So, we really need that. So, ganun to din dito. 1, 2, 3 lang. 1, 2, 3. Kinonfirm, diba? 1, make a pump. God candle. Confirm. Tapos, confirmed, kumbaga. So, ito, kinonformed. Magkaiba naman yun. So, meron tayong tinatawag na bylaws na sinusunod sa price action. So, inulit niya lang, niretrace niya, kinonfirm na niya yung nangyaring confirmation dito. Tapos, yan. So, filled niya yung fair value gap natin. Tapos, tsaka siya dumiretso. Hindi na siya bumalik dun sa level na yun. Kasi kung hindi, dediretso yun, pabagsak. Hanggang dito sa 150 moving average. Which bitin na bitin, no? So, yun. So, that's how I always see the market. Okay? That's why I always take action when there's bottom. So, ako, hindi tayo nag-take action dito. Why? It's because I really don't think that that's the bottom. This is just like aggressive people trying to steal the liquidity na nangyari dito. Kasi iniisip nila na ito na yun, makakaangat na. So, isa sa mga bumili dito, okay, trying to add their bags, bumili dito. So, hindi natin alam kung mag-out sila o hindi. But definitely, someone is trying to take and pull out money. And major institutions are the ones who are also trying to take out their money in order to take advantage of this first level to purchase. No? Second level is always this one. This is the great wealth transfer. Okay, pag nakabili kayo dito at nag-support to sa level na to, biglang nagganito lang. Okay, sabihin natin boom, boom, boom. Ganyan. Okay. Isa kayo sa mga kabili dyan. Para kayong mga nakabili sa level ng 16,000, 18,000, 20,000. Why? Bakit? It's because 100k to times 10 ang 100k is you need 900k. Okay? Or 100k. Ano ba? You need 1 million. Tama. Diba? So, 900k pala rather. Ano ba sinasabi ko? 900k. Percentage sa utak ko eh. So, 900k. 900k plus 100k is 1 million. Times 10 yan. Okay? So, yun lang kailangan nyo. Okay? So, ngayon, para sabihin natin, ano yung chances na mag-1 million siya? The world adoption, diba? Sabihin natin, we decided to make Bitcoin as, a real standard. Okay? Para masabi na may totoong wealth ang isang bansa. Diba? Padamihan na ng Bitcoin yung labanan. Diba? Patagalan ng hold. Nevertheless, what the market or the whole world does. Sabihin natin, paano kung 2026 to 2027, puro pump lang yung nangyayari. Tapos pagtapos ng 2027, boom, biglang bumagsak yung market. The most devastating market crash in crypto history. Tapos mata-times siya. Never pa tayo na times. Diba? Isipin nyo yan. Mag-isip lang kayo maigi. Kasi ganun din yun sa internet eh. Internet was widely introduced 2000. People were saying like, hindi yan magiging Tapos boom, inaccept siya 2021, 22, 23, 24, 25. Biglang boom, crash. Diba? 2008, housing market crash. Diba? So, ganun din no 1990. Diba? Tapos, biglang .com bubble. 2000. Diba? So, we're just repeating. Okay? And hindi ko na masyadong papalawakin kasi marami pa akong gusto sabihin pero hindi pa to sobrang confirmed. Wala nga akong magawang document para sa Meraki kasi nga ang hirap bullish. Okay? Kaya nagpipigil tayo.
ano lang tayo, nagpipili tayo ng mga information na ipapakawala natin. So, bantayan nyo yung Fed natin. Of course, August, September, you have to really watch out the market. Okay, do not move yet. Okay, we have no confirmation. If the confirmation above, okay, altcoins naman ang bibili nyo eh. Hindi naman kayo magbi-Bitcoin, no? Wag na kayo masyadong kumilos muna. Okay? Target selling. Okay? Hindi naman tayo papasok ng 120k pataas eh. Okay? If there is a strong candle, pushes the market back to 123k. Tsaka ako sasabihin sa inyo na magkakaroon ng mini altcoin season. Entering 132k. Tapos, it will retrace back to 120k, 117k. Why? Ganun lang din naman palagi eh. Tiyo, boom, umangat, retrace. Diba? So, ngayon, ganun din, umangat, bumagsak. Diba? Nalagpasan, retrace. Tapos umangat. Okay? New high na to. Diba? So, ngayon, the great question is, diba? Ano yung position mo? Okay? Ngayon na lang ba mag-iisip? Speculate? Hindi. React lang tayo. Wala tayong dapat gawin masyadong mahirap dito sa market na to. Wala na tayong magagawa. Hindi na sa atin tong market na to eh. Nasa institution na tayo. At least sa mga matatalino, hindi sa mga bugok. Diba? Yun na lang masasabi ko. Yun na lang yung positive thinking ko. Kasi ayoko masyadong mag-isip ng negative. Diba? Isip-isip na naman ako, ayun na naman, bibigay ko na naman yung kapangyarihan sa mayayaman, etc. Blah, blah, blah. Hindi maging mayaman ka, walang problema dun eh. Wala ka naman sa North Korea, diba? Ito na yung chance mo, sa Pilipinas ka, maganda pa nga taxation nyo kaysa sa amin. Maging positive ka. Okay? May mga loopholes kayo dyan na pwede nyo i-take advantage, pero hindi ko sinasabing gawin nyo, okay? Ang sinasabi ko, hanapin nyo yung loopholes, master it, so that you'll be able to really maximize your capital. Diba? O bawal dyan, crypto. Diba? Kaya mag-comment kayo dito sa channel ko, hindi ko kayo kukonsintihin na mag-comment kayo ng mahaba. Tapos pwede ko nga gawin yon, marketing. Diba? Patulan ko yung mga comments nyo. Tapos, mapupunta ako sa mga front pages ng mga YouTube channels. Tapos sabihin natin yung mga sikat na YouTuber, masasuggest ako doon kasi nga laging may nagko-comment sa natin. Pero hindi ko papatulan yun. Why? Kasi ayoko masayang yung oras nyo para mag-debate lang na mag-debate. Hindi ko target na magkaroon ng viewers, magkaroon tayo ng maraming members, etc. Target ko, malaman ko kung sino talaga yung gusto. Sino yung para dito. Kasi lahat gusto yumaman. Pero hindi lahat para sa pagyaman. Okay. Pero sasayangin yung oras nyo kung ipipilit nyo yung sarili nyo doon sa isang bagay hindi naman para sa inyo. Okay? Niloloko nyo yung sarili nyo. Pero paano nyo malalaman hindi nyo niloloko yung sarili nyo kung hindi kayo kikilos? Nagets nyo? So, kailangan yung kumilos. Okay? Subukan nyo muna. Okay? Diba? Malay nyo. Diba? Nandito talaga yung market nyo. Okay? Napipigilan lang kayo ng takot. Diba? Diba? Isipin nyo, ilang years na kayong takot. Ilang years na rin kayo nagsusugal. Kailan naman kayo mag-aaral? Diba? Aral naman. Tapos na kayo magsugal eh. Tapos na rin kayo puro hingi sa Gcash, pa-Gcash po, etc. Tapos na yun. Ngayon, mag-aaral naman kayo. Para kayo naman yung magbibigay. Diba? So, ngayon guys, okay? That is your first call. Okay? Tatandaan natin to. One day, babalik tayo dito. Sinabi yun ni Sir Oso. Nagbigay na siya ng warning shot. Okay? Kalmada lang tayo. Huwag muna. Kasi baka mag-crash pa, etc. Diba? Sayang naman yung powder natin. Okay? Just take profit. Whatever is in profit, take your profits. Hindi yung buong capital. Okay? Ang sinasabi ko yung profit lang. Kung nag-profit na siya, take the profit. Okay? At least may pambili kayo dito. Kung mag-crash talaga, gusto nyo talaga yung asset na yan, at talaga naniniwala kayo kasi ni-research nyo, sabihin natin Inspect, or sabihin natin Dimitra, okay, or sabihin natin Credify, sabihin natin, or Masa, sabihin natin, diba? I don't know. Okay? Kayo nakakaalam yan. You do your own due diligence. Be the student of this market. Okay? Listen to the market.
Do not listen to me or anyone. Yung mga fake coach, fake gurus, or mga coach mismo. Okay, do your own due diligence. You study. Okay, sit down. Be alone. Be gone. Okay, be silent. Okay, then hunt. Diba? So, okay. So, ngayon guys, yun lang sasabihin ko for now. Kita-kits tayo bukas ulit and humahaba na naman yung live natin. Yung mga nagreklamo, haba pa ng live nyo. Nandun ko sa short, tingnan natin may matutunan kayo. Yeah, mag-brain rot na lang kayo. Yun lang sasabihin ko sa inyo. Okay. Dati sanay kayo nanonood 10 minutes, 1 hour, 30 minutes na lang. Tapos biglang 20 minutes na lang kaya niyong panoorin. 10 minutes na lang. Wala na. Tapos ngayon 1 minute di pa kayo makatagal. Kailangan 15 seconds na lang yung pinapanood nyo. Tapos ang dami pang nangyayari. Bubulag-bulagin kayo sa mga pagkislap-kislap sa mga screen. Diba? Ayan, basahin niyo yung comment dati. May nag-comment dun eh. Idol, ano po take niyo nilabas ng about exchanges? May video na tayo dyan eh. Yesterday. Hindi ako yung pala patol sa mga anong take niyo. What's your action? Okay. I already gave my action. I gave you 5 actions in order for you guys to beat the market. Okay? And now, it's your chance to act. Okay? If you have capabilities to build your business, you build the business in order to mask your capital to get into cryptocurrency while being in the Philippines. Diba? It's not your choice. It's not your problem that you're in the Philippines. Okay? It's your identity. Hindi nyo kasalanan na mama nyo yung mama nyo. Okay? At hindi natin kasalanan na nagkasala si Adam and Eve. Yan ang masasabi ko sa inyo. Pero also may base po ba na mag-1M? Kakasabi ko lang din to kanina. Replay nyo. Koy Stories. Big shoutout sa inyo. Okay? Okay. So, pero tatandaan nyo, sa huli, guys, wala na lahat ng to. Okay? So, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang tatandaan nyo lang 5 letters. Hindi BTC, ETH. Hindi yan. Or XRP. Hindi yan. Okay? 5 letters lang. CKHGP. Okay? Yun lang tatandaan nyo. CKHGP. Okay? So, compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. That's it. Okay? Pag wala kayong character, hindi kayo yayaman. Tandaan nyo yan, guys. Pag wala kayong character, hindi kayo makakapasok doon. Yung nga sabi na sa ako eh. So, baka kaya tayo ganito, ganyan. Hindi tayo nakaaganito kasi ganyan tayo. Okay, gets nyo yan? Himayin nyo na lang. Naiintindihan nyo. Baka kaya hindi tayo mayaman kasi may mga ganito tayong agenda. Huh? Pero maaga pa, ano po susundin ko, sir? Sundin mo asawa mo. Kung alam niyo yung sinasabi niya naman eh. Bakit hindi mo susundin? Minsan, magandang kutob ng taong walang alam sa crypto minsan. Okay, kasi nakatingin lang siya sa chart, nakatingin lang siya sa mga nangyayari sa mundo. Yung tinatawag na discern, the spirit of discernment. Galing sa Holy Spirit. Okay? Ulitin natin ha, CKHGP lang tatandaan nyo. Sikreto sa pagyaman. 4 lang. Nasa Genesis yun. Okay? Ano yan? Basta, next time na natin pag-usapan yan. Mahaba tayo. Baka oras na para maghanap ako ng asawa. Huwag mo na. Si Adam nga hindi naghanap ng asawa eh. Binigyan ng asawa. Hintay ka lang. Hindi nyo kailangan hanap-hanapin ng isa't isa.
Di mo rin kailangan ipagdasal yan. Ibibigay yan. Alam ng Diyos yan. Bored siya. Bigyan ko nga ata ng asawa. Ganun din naman ginawa kay Adam eh. Bored siya. Malungkot siya. Napaka-clingy niya sa akin. Bigyan ko nga ata ng asawa. Ganun nangyari sa Bible. Basahin niyo. Genesis 1. Hindi, actually, Genesis 2 pala yan. Okay, yun lang guys. Wala na akong masyadong sasabihin. And guys, chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo po rin aralin, planuhin, at kilusan ng sa gayon ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, guys, iba sa akin, sir, may pa-shotgun. Ano yun? Ayun lang, nawala siya sa Garden of Eden. Thank you. Ayan. So yun lang guys. Stay awesome and goodbye. Kita-kits tomorrow. Mag-live tayo tomorrow. Ha? Okay. So, yun. Have a great night. Thank you. Good night. Ay, may surprise nga pala tayo sa Monday sa Pilipinas. So, manood kayo ng live ha. Okay, yun lang. Have a great night.